Hi guys! Finally, naka-braces na ako. Kita nyo ba? And gusto ko lang i-share ang aking braces journey. So backstory lang, no? In 2018, gumawa ako ng video comparing yung mga fiber offerings ng Globe, Converge at saka PLDT. And madaming views yung video. Kaso may mga na-distract daw sa ngipin ko. So ayan yung mga comments. Medyo na-discourage akong gumawa ng videos. Which is, hindi ko rin naman talaga alam anong genre ang gagawin. Kasi ayoko mag-daily life. And then so ano nang i-vlog ko. Actually, by profession, I'm a photographer, videographer. Pero I don't want to talk about those kasi parang on my day off, yun pa rin yung topic ko. So parang ayaw kong ano. So anyway, wala rin na maisip na topic. So hindi na ako gumawa ng video ulit. I mean, may pa isa-isa pero hindi na ulit ako nagawa ng continuous. And finally ngayon, naka-braces na ako. Sana hindi na kayo ma-distract, okay? So, pero ngayon ang gusto ko naman i-share is yung journey ko naman sa aking braces. Last month lang nakabit. November 2025 ngayon, nakabitan ako ng August 2025. Pero before yon, backstory muna. So, naghanap ako ng dentista, 22, 23, no? And then, may napunta ng dentista, ang kailangan daw gawin is magbunot ng 4 na ngipin. 4 na ngipin! So, parang, may extreme crowding daw ako, and so kailangan magbunot ng 4 na ngipin. So parang hindi ko feel magpabunot ng 4 na ngipin. Perfectly healthy teeth. So naghanap ako ng ibang dentista. And finally, nakahanap ako ng airway dentist. So, yung mga airway dentist, parang hindi pala sila nagbubunot kasi they believe na kapag nagbunot ka and then mas lalo mong kinround, malilit yung palate mo and may chance na mas lalong mag-constrict yung airway mo, which may lead to sleep apnea, snoring, and mouth breathing. So, instead of extraction, ang ginagamit nila is expansion using expanders. So, ito yung mga expanders ko. Ayan. Ito yung unang expander ko sa upper. So, as you can see, ayan na, fully expand ko na. May ano na siya. I think 5mm to, 5mm. Kasi, ang ideal palate size daw for an average adult male is 39mm. So, yun daw if I recall correctly. And yung palate size ko, nung mineasure ako nung dentista ko, is 29mm lang. Na kasi sukat daw ng 6-year-old child. So, ganun kagrabe yung crowding ng ngipin ko. And so, ayan. So, ito yung first expander ko sa top. Ayan. And then, ito yung expander ko sa ilalim. Yan. Dito sa mga expanders ko, every turn ng screw, so yan, nagsimula siya na, syempre magkadikit. Ayan, makikita nyo. Nagsimula to na nakadikit. And then, every 2 weeks, dapat, nung una nagsimula kami every week, pero eventually naging every 2 weeks, may screw ako na iniikot. So, yung screw dito sa loob, gamit ang parang pantanggal ng SIM. So, eto, para siyang pantanggal ng SIM. And then, ipapasok ko dito. And then, iikot ko. And then, mag-expand na siya or mag-contract. Depende sa ano. Pero, so, isusuot ko lang. And then, sa gabi, ideally, dapat during the day and night. Pero, syempre, may work tayo sa araw. Hindi ko masuot. So, sa gabi ko lang nasusuot. Ideally, every week, tinoturn. Pero may mga weeks na hindi pa rin nag-expand after 1 week. So, naghintay kami ng 2 weeks. And so, 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks. Every turn ng screw is 0.25mm. And so, kaya isipin nyo, 0.25mm going to 5mm. So, ilan yun? 4 weeks. And then, plus may mga week na hindi pa ako nag-turn kasi hindi pa nga nag-expand ng maayos. So, kaya umabot ng halos 1 year. Itong lower and upper na first. And then, we did a second expander nga for the upper for another halos 1 year ulit. Kaya umabot ng halos 2 years before maging ready yung ngipin ko for braces. And then, after nitong first expander ko, ito na yung result. So, nagka-gap ako sa gitna. Ayan. Isa sa mga common questions, hindi ba yung angle lang nung ngipin mo gaganon instead of from the palate yung start? And as you can see dito, ayun may arch siya. So, hindi lang sa dulo ng ngipin yung pinupush niya, pero from the palate talaga, from the roof of the mouth. And eto nga, sa after ko, as you can see, may gap na sa in between yung front teeth ko, may gap. So, talagang from the palate yung expansion niya. And so, after nun, nag-isa pa akong expander, kasi I believe 5mm
ang expansion nito. And then, ito, I had to use another expander kasi nga, extreme nga yung crowding ko, no? Ito yung second expander ko. And ang mapapansin nyo naman dito, meron na siyang wire dito sa taas, no? Ang kagandahan dito sa pangalawang expander, as the expanders are pushing my molars left and right, and my palate left and right, itong bar sa taas pulls the front incisors back. So, perfect to for people with overbite. And eto na, after nito, eto na ang before and after from before expander, after the first expander, and after the second upper expander, ayan na. So, as you can see, ang laki ng difference. Wala pang braces ha, ang laki ng difference and I'm very happy sa naging results without extraction. Hindi na ako kailangan magpabunot kasi hindi ko talaga feel magpabunot. And finally, eto may braces na ako. So, yung braces na kinabit sa akin, napag-usapan namin, parang traditional braces yung tawag. Pero, meron kasi sana dapat fast braces yung tawag, which is supposedly pa-triangle daw yung brackets niya. And you can adjust it, hindi lang left and right, pero up and down at the same time because of the angle. Pero we opted to do traditional braces na lang na mas slow and steady yung adjustment. Kasi nga, even though nag-expander na ako, and as you can see, ang laki ng improvement, marami pa rin kailangan iayusin sa ngipin ko. So, slow and steady kami sa traditional braces. First month ko pala naka-braces and kumusta mga experience? Ayun, number one, madaming tinga na sumusuksok sa braces. So, bumili ako ng water flosser, pero apparently yung water flosser na bili ko either sobrang hina or hindi lang marunong gumamit. Parang hindi naman nalilinis yung ngipin ko. So, ang ginagawa ko na lang is aggressive gargling. Talagang mga 10 times na ganon, natatanggal yung tinga. Yun lang yung hassle. Pero I'm very happy. And napakabilis tong kunwari yung sa lower ko. From the time na nakuha ko yung braces, parang in 2 days, 3 days, napansin ko agad na bumaba. Bumaba na yung bundok sa lower teeth ko. So, I'm very happy. And so, yan ang braces journey ko so far. Let me know if may questions kayo about expansion or if ayaw nyo rin magpabunot ng ngipin. Anong options ba? Doon naman sa mga nag-expander na rin before, let me know kung may side effect ba to. Kasi so far, ginugoogle ko, parang walang side effect eh. Parang between extraction and expansion. So far sa expansion, wala akong nababasang side effect. Unlike sa extraction, ito yung mga side effects pala na nabasa ko about extraction. May mga iba daw nagsasunken yung cheeks nila. Kasi nga, binawasan ka, and so may chance na magsunken yung cheeks. Again, depende sa face shape mo, no? Pero on my case, dahil nga hindi ako binunutan, so parang feeling ko puno pa rin yung cheeks ko. Ang tingin nyo? Mukha ba akong malaman? May laman-laman ba yung cheeks ko? So yan, number one, nababasa ko na negative daw with extraction is may chance na mag-sunken yung cheeks. Number two, liliit yung palate mo nga. Kasi, kuwari ako, 4 na ngipin daw ang kailangan bunutin. Isipin nyo at that time, may extreme crowding na ako, and yung palate size ko was 29mm, is that of a 6-year-old child, sabi ng airway dentist ko. And then kung tinuloy ko pa yung first dentist na pinuntahan ko at nagpabunot ako ng 4 na ngipin, edi sobrang liit na lang yung 29, naging baka 28 or 27 centimeters na lang. Edi sobrang wala ng space yung tongue ko sa bibig ko and yung airway ko nga, no? Most likely, I would have developed some sort of breathing problem, sleep apnea or snoring. Kasi nga, liit na lang, tas lumiit pala. So, ngayon, I could say, talagang nabawasan yung snoring ko. Talagang, since natapos ako dito sa dalawang expander, hindi ko na maalala kailan huli ako nag-snore. Alam mo yung feeling na nag-snore ka the whole night? Yung parang medyo masakit yung lalamunan mo, kakaganon. So, the mere fact na, after nitong expansion ko, na napakalaki, hindi na ako nag-snore. So, let me know if may questions kayo on the procedure and kung may side effects. I mean, yung mga nagpabunot ng ngipin, if happy naman kayo sa kinalabasan, then okay lang yun. Pero sa mga looking into braces and ayaw magpabunot ng ngipin, then may option din tayo. Let me know if may questions kayo and sasagutin ko on my next video pag nag-update ulit ako sa braces ko. Alright!